Urgent holiday shift assignment? Ngayon lang nagpadala ng email? Bukas na yung holiday ah. Holiday bukas ah. Bakit pinapag-work kayo? Biglaan daw na task ate eh. Kailangan daw mag-online. Pero ayun, same rate lang. Walang dagdag kahit holiday. Ha? Dapat may holiday pay yan. Oh, nagtatrabaho ka talaga kahit holiday ngayon? Oo nga ate eh. Pero kailangan daw tapusin agad tong report. Wala talagang double pay yan? Wala daw ate eh. Normal rate daw kami. Holiday work? Pero walang holiday pay? Tama ba to? Pwede kaya akong magreklamo? Ang senaryong legal po na ating napanood ay base sa katanungan ni Mira. At ang katanungan niya ay ganito. Nagtrabaho po ako ng holiday at work from home po kami. Pero walang dagdag sa sahod ko. Pwede po ba akong magreklamo? At bago ko yan sagutin, ako nga po pala si Attorney Merrick Yang mula sa MCGI Law Center. Ngayon, interesting yung tanong ni Mira dahil marami sa ating mga kasambahay na nag-enter sa mga remote work or work from home arrangements. Kaugnay niyan, na-recognize ng government na importanteng sektor ang mga empleyado na nag-engage sa ganitong arrangements. Kaya nag-issue sila ng ilang kalatas na nagsasaad na kesyo work from home ang arrangement ng isang employer, hindi pa rin nababago ang benefits na kailangang ibigay nito sa kanyang mga empleyado. Kaugnay nga niyan ang pagbibigay ng holiday pay. Ngayon, ayon naman sa Labor Code of the Philippines, merong ilang exception sa pagbibigay ng holiday pay. Isa sa mga exception na yon ay kung yung employer ay nag-employ siya regularly ng less than 10 employees. Ngayon, sa sitwasyon naman ni Mira, hindi niya naman na masyadong nasabi kung ilan silang empleyado doon sa kanyang establishment. Pero i-assume na lang natin sa pagkakataong ito na more than 10 regular employees sila. So, para sagutin ng maiksi yung katanungan ni Mira, yes, entitled ka pa rin sa holiday pay kahit work from home ang iyong arrangement. Dahil ginagarantiya yan na isang karapatan ng Labor Code of the Philippines at ng Department of Labor and Employment. Ngayon, saan ba lalapit si Mira at ang ating mga kasambahay na similarly situated kung sakaling meron silang problema dun sa kanilang benefits na katulad ng holiday pay or overtime pay? Unang-una, syempre dapat dumulog muna sila sa kanilang Human Resources Department para malaman ng Human Resources Department nila na nagtrabaho sila ng holiday at meron kaukulang pay increase or pay differential
ang matatanggap nila dun sa kanilang next payout. Ngayon, kung sakali naman na hindi sila panigan ng kanilang Human Resources Department, maganda pumunta sila sa Department of Labor and Employment, particular dun sa National Conciliation and Mediation Board. Ngayon, meron kasing tinatawag na single entry approach yung ating Department of Labor, kung saan yung mga hinaing na katulad niyan, pay disputes, employment disputes, pwedeng mabigyan sila ng pagkakataon para dumulog sa ating ahensya ng pamahalaan para mapakinggan yung kanilang hinaing at ipapatawag din yung kinatawan ng kanilang employer para marinig din yung kanilang panig. Ngayon, sa pagkakataong yun, yung single entry approach, at least si Mira mismo ang makakapagsabi ng kanyang hinaing sa Department of Labor at magkakaroon ng representative ang employee, ipapatawag sila para magresponde dun sa kanyang mga hinaing. At hopefully, dun sa ganong avenue, mabigyan ng solusyon yung problema ni Mira patungkol dun sa entitlement niya sa holiday pay. Kung sakali naman na ang single entry approach ay hindi mag-result sa favorable decision kay Mira, pwede niyang i-file yun bilang isang kaso sa Department of Labor and Employment. At yan po ang sagot sa katanungang legal ng ating kababayan na si Mira. Muli, ako si Attorney Merrick Yang mula sa MCGI Law Center. Tumutok lang po kayo sa law profile upang maging maalam tayo pagdating sa mga usaping legal.